to clarify kung may nangyari ba o wala. Amen? So, sabi ni Marjorie, there was a time in her life na nagkasakit daw yung anak niya. Then yung tithes niya, supposed to be, padadala niya. Pero sabi ng Lord, huwag mong ipadala. Akong bahala sa kanya. Then he obeyed. Yes, Lord, sa iyo to. Then what happened? Wrong diagnose yung anak niya. So, kasi ipoprove na talaga ng Panginoon eh. Di ba sabi niya, test me if I will not open the windows of heaven. Oh. Doon natin matetest ang Panginoon. Sa tithes pa lang, very small. Small things lang yun, di ba? Maliit lang naman ang pera. Gano'n ba kalaki ang pwede mo nung kakagay? Napakaliit lang ng pera. Pwede ka nga i-cold yun eh. Yung mga lalaki may secret pocket. Pag gusto magtago sa asawa. Yeah. Ayan yung mayroong secret pocket kasi yung mga babae puro open. Kasi magastos. Amen? So, willingness and yes to God brings blessing. Think of how many people were blessed by Peter's obedience. Not only was the crowd able to see the Lord and hear His lesson, but Jesus Himself also benefited. Preaching from the boat afforded Him the comfort of being able to sit down while He spoke. Then of course, Peter's friend had a very profitable day. They took in 2 vessels to full of fish that both began to sink. Ibig sabihin, hindi lang si Peter ang nakareceive ng blessing. Then instead na babalik sila, pwede na nilang kainin yon for, I think, baka for a month. Aywan ko lang kung may freezer noon. Wala yatang freezer. Pero, ipoprotect ni Lord yun. Ipoprotect ni Lord yung cats na yun. He will be protected. He will protect that fish para makain nila the whole month. Kasi hindi na sila papaguri ni Lord. Dahil nga, sa obedience ni Peter. Nag-yes siya eh. Di ba meron tayo? Yes. Sumasayaw nga tayo noon ng mga hagibis eh. Oh. Pero pag nag-yes Lord, ayaw pa natin, Kaya nga tayo may kamay para i-praise si Lord. Amen? Kaya na pala ang kamay natin, lagi nakatago rin. Ewan ko kung tinatago rin. Marami sigurong pera. Amen? So, isa pag umabalik ko, nahihilo na ako pabalik. Kasi I was so overwhelmed. Most importantly, they had the opportunity to witness something supernatural. Yung mga hindi nila inaakala, it happened. You know mo naman, in one catch, 2 loads of boats ang nakuha nila. Samantalang siguro, magdamagdan sila doon, baka wala pa sa kalahati. So, supernatural miracle will happen to our lives kung mag-say yes to the Lord tayo. Amen? Ganyan ba naman ang palakpak? Kasi aabot ka, nakala nyo ba meron mo sila malakas? Amen? So, God often rewards other people, in particular, those closest to us. Kasi ibig sabihin ng blessing ni Lord, pag tayo binless, pati household kasama. Hindi lang ikaw ang naka-bless. Ganun, bless. Pati household. Di ba yung pamilya natin sa Pilipinas, naaambunan natin, hindi lang ambun, ulan pa yata eh. Minsan nga wala ka na, inuulan mo na lang yun eh. Di ba, bibigyan natin sila ng kahit papanong, wala na nga, meron pa rin. yung bang feeling na, uy, may anak ako sa abroad. Uy, meron akong asawa sa abroad. Kahit na nagkuskus-kuskus. Pero we are proud. Maging proud tayo sa ating trabaho. Dahil kaya tayo narito, dahil para magkuskus. Amen? Pero sabi nga ng Panginoon, for the meantime lang yan. For the meantime lang yan. Kasi yung mga karir natin, di ba sabi nga ni Pastor Bong, mangyayari kung ano yung inaasahan ninyo, it will come to pass. Then it was the experience sa aking pamilya mismo eh. I want to share, share ko na to sa aming sa aking SOL1 about my father.
At the age of 90, tsaka lang niya natanggap ang kanyang US benefits. But the blessing is overflowing. Biro mo, ang daming lumakad ng papel na yon. At this last moment of his, kumbaga yung pinakahuli niya na, matanda na siya. Paano nga naman niya may enjoy? Nagkasakit na siya. That's why we are going home. Dahil nire-request nga nila, akala nga ng mga kapatid ko, pipikit na. Sabi ko naman, no, dilat na dilat eh. Ngayon, he received all the benefits from the US. Kaya nga, wala na akong problema ngayon. Dahil uuwi na lang ako, sabi ko sa mga kapatid ko, remember, wala kaming pera. May pera naman si tatay eh. He received everything from the US. And there's coming, ito, kasi inopen na rin, pinirmahan ni Obama. Dumating si Obama, pinirmahan yung equity. Kaya nga doon ngayon, ang US Embassy ngayon, crowded sa mga US veterans. But my father was already applied it. Kasi, oh Lord, thank you. Makaka-receive siya ng $15,000 US for one time. And his pension is 60,000 amount. So, hindi namin ni-expect yung ganun kalaki. Sabi namin, bigyan lang nga kami ng 10,000, okay na eh. Kasi nakita ng Panginoon yung puso namin ng pamilya namin. From the very start, I always pray for it. I always ask Pastor Tony, even Pastor Bong. Dahil ang tatay ko pumunta pa ng state just to receive that. Pero na nasa Philippines siya, napakadali. Pinasok lang ng kapatid ko approve lahat. So hindi na naghirap. Kumbaga hindi na pumunta ng state kasi sabi nila, kailan pumunta ng state para lang daw makuha yung pero hindi. God will make a way if since there's no way. Amen? Kaya nga sabi ko talagang proven na. Sabi ko sa mga kapatid ko, sabi nila, text ng text. Ano na rin sa tatay, mahina na. Kasi before niya ma-receive yun, he was in the hospital. In the ICU. Kumbaga, siyempre, yung bang bagsak na kami noon, tapos ang laki pa ng gastos. And all of the sudden, nakatanggap siya ng first, 250,000. And we were able to pay the 100,000 for that hospital kasi wala pa siyang wala siyang benefit sa nung time na yun. 10,000 And at bukod pa, ang pension ng tatay, talagang iisipin talaga namin, sabi ko nga sa mga kapatid ko, yung year of overflow nangyari na before pa. Dahil hindi lang pension niya sa US, may pension pa siya sa veterans. Philippine veterans, meron pa siyang SSS. Kung pagsasama-samahin, more or less, 75,000 a month ang kanyang narinig. Pero my father is so weak. Kumbaga weak na siya. Hindi na siya makalakad masyado. Kumbaga yung ninais-nais niya noong pang panahon ni Mahuma. It comes to pass. Dahil nga nag-persevere siya. Dahil yun ang desire niya eh. Kasi akala ng mga kapatid ko, pipikit na lang ang natay ko. Pero sabi ko, I already know the Lord answered to me. And before that, brothers and sisters, testify to you, nagkaroon kami ng malaking problema sa aming pamilya na akala namin magsaseparate. That's only a trial to us. Pero we overcome it. And blessing comes. Amen? So much to that, just to encourage you na kung may mga ninanais tayo sa ating buhay, palagi lang tayo mag-pray kay Lord. It will come to pass. Amen. Kung gusto natin yung buong Pilipinas makarating, hindi mangyayari yun. Kunin yung town o cities. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Everything is possible to God. Let's give a clap of praise to our God. Number 3. Obeying God may require doing something that appear to be unreasonable. May papagawa sa atin ng Panginoon sometimes parang ayaw natin. Yung parang walang mangyayari. Parang may kulang. Something like that. Peter was experienced at his trade. He knew all the best fishing spots and understood the optimal time and condition for a catch. Then Jesus, as an itinerant preacher and carpenter, approached the seasoned fishermen and said, "Let's go fishing." Peter must have been thinking, he is certainly a wonderful
teacher, but I'm the fisherman. We fish all night.